Meron pa kami isa dyan. Meron pa kami isang kuwang litrato. Yun talaga may mukha sa ating playback. Yan, yan. Kung sino man si Kuya. Pulis din yan. Okay ba mga pulis yan? Ito matindi. Hindi yung balbasarado, yung banat ba? Yung matanda. At least walang discrimination. Paano? Hindi, bakit? Sa tingin mo ba, wala pang 60 years old dyan? Di pa nagre-retire yan? Actually, 56 ang di ba? Retirement. 56 or 55 sa police. Siguro nasa lang yan, 54. Hindi, tsaka yung mga ganyan yung tsura. Tsaka ito yung nakuha kong information mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusuot ng hindi prescribed, like kagaya dyan sa sapatos. Bawal din sa mga pulis na naka-uniform at kung may ano-anong purong sa ulo or kung ano nilalagay sa ulo. Hindi naman yan pang di ba? Hindi yan typical or usual na ganyan yung sinusot ng mga pulis kung meron man sa ulo nila. Di ba? Diba? Yan yung mga sumisit-sit sa mga yaya di ba? Yung pag dumaan ka, hindi, yung isa, yung may edad na, banat ba yan yung mga nangangalakal sa amin, yung mga nangunguha ng yung bakal, ubutin yung mga kable, yung tas susunugin, gagawin tanso. Oo, tsaka itong pulis na ito, hindi pa hindi ko lang alam kung pulis ba ito. Actually, tinanong din natin yung PRO 11 nito kung ito ba sila yung mga pulis talaga. Pero ito, tingnan mo, nakabalbasarado, tapos hindi prescribe yung uniform during an operation. Pati si tatay, mahigpit na ipinagbabawal dyan. And kung talagang ito yung mga private individual, di ba mahigpit na ipinagbabawal sa sino man na magsuot ng mga uniforme ng pulis ang isang private at hindi otoridad. Bawal nga bumili na di ba? Pinaguhuli na yan. Wala yan. Ngayon, wala. Yung panahon ni ngayon, yun yung vlogger, nakasuot ng team leader sa pulis di ba? Kaya bastusan na ngayon wala nang basta ang batas applicable lang yan sa mga kalaban. Di ba? Yung pagkakailangan nila manghuli, yun i-apply nila. Pero pag sila wala ito yung ginagawa nilang paghigpit-higpit kuno diyan sa mga PSPG, yung sa mga security. Sa totoo lang, ang tinanggalan lang naman nila lahat ng kalaban. Pero yung mga in-check, nandyan pa rin. Yung mga Chinese na negosyante, gusto nyo, pangalanan ko grabe ang pulis. As in, grabe ang pulis nun. Bakit hindi magalaw yung mga PSPG doon? Pero tinanggalan mo yung vice president natin. Ang dami ho niyan, mga Chinese na negosyante. I-dare ko siya sabihin niya sa akin hindi totoo. Masasabi ko sa inyo yung totoo. Kasi nandun yung iba mga PSPG na nawala sa mga kinuhanan nilang oposisyon. So ngayon, yung batas na yan, hindi na nasusunod dyan. Basta sa kanila, ang importante magawa nila yung gusto nila. Etong nangyayari sa KOJC, yung paghuhukay, alam mo, mag-ingat kayo kayo mga KOJC, huwag niyong ibababa yung yung inyong pagbabantay. Kasi talagang one day, tingnan nyo, may matatagpuan sila. Bigla na lang magsasabi, may natagpuan kaming ganito. Tama yung sinasabi ni Boss Dada Baka mamaya magkaroon ng bata dyan, tapos babalutin lang nila. Nandaling ganun di ba? Yung babalutin mo lang. Kayo banat ba, kahit kalansay Madaling kumuha ng kalansay sa sementeryo, tapos kunyari may nahukay silang kalansay dito. Di ba? Kita nyo, ayan, may patay. Di ba? Mayroong nakuha ang buto ng tao. Alam nyo naman, pero alam mo, mahirap talagang paniwalaan yan, Banat Bay, kasi yung lugar kung saan sila nagdidrill at saka itong kung saan sila nagdidetect ng mga kung ano-ano, walang nakakapasok talagang wala talagang protocol na nasunod, kasi usually kapag kami mga ganyang search, dapat may representative na abogado ng akusado, tapos yung barangay official tsaka media. Pero wala as in, bawal pumasok. Sana maganda pagka may nakita kayong ganyan, ma-interview nyo kung talaga bang pulis, di ba? Hindi ka makakadikit sa kanila, Banat Bay. Tsaka sila may sariling escort. Sila May escort sila. Escorted sila Grabe, no?
Tsaka talagang yung mga polis dito, di ba kanina, hindi sumasagot. nagbarikada, tapos yung barikada nila parang doon ka dadaan para walang makaano. So, mas heavily, pa sila, guarded kaysa Para, para silang si ng mga Bagat pulis. para silang si Skastakli. Grabe, no? Grabe yun, ha? Hindi, pero alam mo, hindi ba dapat, ewan ko ha, sa abogado ng KOJC, hindi ba dapat i-ask natin sa korte na talagang dapat merong kasama na taga KOJC sa lahat ng ginagawa at hindi pinapayagan yung paghaharang? Yun na nga yung hinihiling natin. Di ba? Yan yung nakasulat. Tama. Protocol Yung yun pagbarikada, di ba, Boss Dada? Si Boss Dada, kanina nagbarikada na naman. Maliban dun sa, di ba, JMC, parang malawak yung kanilang barikada rin kanina na malinaw doon sa kautusan. All forms ng pagbarikada, hindi pwede. Pero ang sinatawag naman daw nila, hindi naman daw barikada yun na, human barricade naman daw yun. All Hindi forms naman daw, All nga eh. All forms. Sorry yun ang dahilan nila Ano magagawa natin? Grabe, no? Sa inyo, hanggat, di ba, kita mo nga, nakalagay doon sa, doon sa temporary, protection order, Region 11. Kaya pinaalis lang nila, Region 11, iniwan nila yung 10, 12, 13, 14, kasi daw, nakaspecify doon, Region 11 lang. O ganun nga nila binabali yung, binabali yung court orders, Kaya nga sabi ko, kahit na mag-issue ng contempt order itong mga korte, ang tanong, sinong mag-i-implement? Ang huhuli sa pulis din. Tingin mo ba, huhulihin yan? Kaya nga, hopeless talaga tayo dito. Hindi natin alam. Kaya ang ginagawa na lang namin, kinakaibigan na lang namin sila kasi wala na As in, wala nang batas. Sila na talaga yung batas. Sila na lang yung tama. Martial law na nga ang tawag sa ganyan, di ba? Even Senator Bato, Banatbay, sinabi niya na wala akong magagawa kung ayaw nilang umalis yan. I can only do so much. Kasi wala na siyang control. Buti sana kung siya ang PNP chief. Hindi na siya PNP chief So wala. As in, even yung mga, kahit ilang senador magpunta rito, hindi mapapaalis ng senador yung mga yan dahil hindi naman yan under ng jurisdiction nila So malaking problema. Di natin alam talaga kung paano mapapalayas tong mga hinayupak na to dito unless siguro magkagalis lahat ito at magsiuwi na sila sa mga bahay nila. Tsaka may issue din ngayon, partners, no? Regarding din sa KOJC dahil tinatanong ng taong bayan, ang dami rin mga bata na nawawala, mga reported missing, wala rin tugon ang Philippine National Police. Dahil nga, lahat ng halos ng mga police pinapadala dyan sa ating compound sa Davao. Yes, ibang batches na ito, mga Tagalog na to. Correct. Hindi na mga Bisaya yung mga nandirito, mga parang mga taga Metro Manila na nga ibang batch na to. Kaya mas mababait na sila kaysa nung una. In fairness, mas mababait sila kaysa nung una. Kaya lang kasi, kapag nakakakita ka kasi Banatbay na naka-uniforme, tas ganito karami, tas armado, kahit medyo sanay ka, may stress ka talaga Tsaka 6 days na hindi nakakapasok yung mga eskwelahan dito sa JMC. Dapat nag-i-intervene ng dito, DepEd at saka ang CHED. Wala, batas nga martial law nga Ayan ang actually kaya ang mga kababayan, kung mapapansin ninyo, yan pa rin ang title hanggang ngayon ng SME na ika-6 na araw ng martial law. Bakit martial law? Kasi kung ano yung batas na gusto nilang ipatupad, yun ang batas na gusto nila. Wala na silang sinusunod na batas. Alam nyo mga kababayan, nasa kamay na natin ito. Pahihintulutan ba natin ito? Papayagan ba natin na ganito na lang ang gawin nila? Kasi ngayon, maaaring wala kang pakialam dahil di ka naman parte ng KOJC, di ka naman taga Davao. Pero gayon pa man, darating ang panahon na pag mayroon silang gustong gawin, gagawin nila according sa kanilang gusto. Dahil nga yun ang kanilang mandato basta kung ano yung gusto namin, kung paano kami tatagal sa posisyon, gagawin namin. Ako ito lang na ko lang din kasi alam nyo, pansinin ninyo bakit talagang tinutuloy-tuloy ito? Alam nyo ba na ngayon may krisis tayo pagdating sa mga baboy, pagdating sa mga pagkain? Pati sa kung saan-saan, grabe ang krisis natin. Ang dami hindi ko alam ba't di nga lumalabas sa balita Sobra na yung mga namamatay na baboy. Hindi lang po yan sa Batangas, kung saan-saan na po. Kaya nga papansinin ninyo,
pumunta kayo ng palengke, ang mamahal ng bilihin. Kasi ang daming nang nawawala. Siyempre, normal na yan. Pag nawala yung ganitong mga karne, magtataas yung iba. Ang pamahalan ng pamahal, ang bilihin natin ngayon. Pero bakit ito ang pinagpopokusan ng gobyerno natin? Para malihis ang tunay na problema, yung kahirapan at walang ginagawang gobyerno. Incompetent, ika nga. Sana bantayan ho natin yan, mga kababayan, dahil oo, maaaring akala nyo, issue lang ito ng KOJC. Pero dahil sa KOJC na issue nilang pinalalabas nila, tuloy-tuloy ang pagiging pabaya nila sa ibang aspekto na apektado na yung ating buhay. Apektado na yung ating pangangailangan tulad ng mga pagkain na ang mamahal na ho ngayon. Napaka-epektibo na smokescreen talaga nitong issue na to sa KOJC. Kaya kung makikita mo, ayaw nilang umalis dito. It's because marami sa mga Pilipino, as in majority ng mga Pilipino nakatutok dito. At nawala yung mga panawagan ng hair follicle drug test, nawala yung mga panawagan na ipaliwanag ninyo saan napupunta yung 1.5 billion, 1.4 billion na flood control system project. Kasi katulad nito, bumaha na naman pala dyan, Banat Bay, sa Metro Manila. Oo. Oh, hindi ba? So imagine, dahil dito sa nangyayari sa KOJC, which is really very effective na smokescreen, hindi na naman natin napapansin yung ibang mga issue katulad ng sinasabi mo, mahal ang baboy, nangangamatay yung mga baboy, mahal ang presyo ng bigas, yung 20 pesos, wala pa din. At napakarami pang mga korupsyon, yung 90 billion sa PhilHealth. Nakakalimutan natin yun ng pansamantala. Ilang araw na rin nagaganap ito. Mag-iisang linggo na. So isang linggo na, kaya tuwan-tuwa sila at nakafocus talaga sila dito. Kasi nung una, sinasabi ni Abalos, wala kaming dyan, wala kaming say dyan. Pero ngayon, kita mo, nagko-comment na sila lahat dito, kahit si Boying Rimulya, nagko-comment dito, yung mga mainstream media, talagang, yung magkakasapakat sa sindikato, ayan sama-sama sa pag-highlight at pag-hype nitong issue na to dyan sa KOJC. Hindi natin napapansin yung ibang mga issues ng Pilipinas, kaya talagang napakahusa. Alam mo, kung saan sila magaling, hindi sa pagpapatakbo ng gobyerno Magaling talaga sila sa pangbubudol. At alam mo ba, ito matindi. Nagkaroon ng kanina ng budget hearing ng DPWH at ginastify pa nila yung nangyaring mga baha. Kesyo daw hindi dahil sa palpak yung flood control, kung hindi daw dahil yung tubig talagang umaangat na sa mga seabeds, tapos humihingi pa sila ng additional na bilyong-bilyong project. Na siyempre, ang focus ng tao ngayon, ang ginagawa ng media ay ang KOJC, napapabayaan tuloy ho ito. Kaya nga dapat bantayan ho nating mamamayan ito dahil ito ay smoke screen para makapatuloy silang makapagnakaw sa bayan. At alam naman natin, saan gagamitin yan nakaw na yan? 2025 na, malapit na eleksyon. Kailangan ma-retain sila. Kailangan ma-re-elect yung mga grabe ho, mga pang-aabuso, mga abusadong congressman. Pag pinanood nyo yung mga hearing, ako dun sa sa issue nung Pogo, yung kila Guo, wala akong pakialam dun. Pero grabe ho, gamitin yung abuse nila. Talagang inaabuso ho nila yung yung contempt power nila. Ayaw mo lang sabihin yung pangalan ng kaibigan mo dahil wala naman silang kinalaman sa'yo, iko-contempt ka. Sabi ko, ano man namang klase yan? Karapatan naman ng ibang tao na magkaroon ng private life kung ayaw nilang banggitin yung iba. Pero grabe, sobra talagang ginagawang pang-aabuso itong mga congressman natin. Oo, wini-weaponize talaga itong kamera. Kaya bantayan po natin yan, mga kababayan. Eto, ginagawa dito para tayo ay ma-distract lang sa mga issue, sa korupsyon, sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Yan ang ginagawa nila. Kaya pinalalala. Hindi ko nga maintindihan Warrant lang yan. Isi-serve mo lang yan. Ibig sabihin ng warrant na isi-serve, nakita mo, sa tingin mo, because your intelligence says so na naandyan, isi-serve. Pag wala, uwi na kayo. Di ba? Ganun lang kasimple. Anong ginagawa nila? Ba't naguhukay?
Hindi na pagsiserve ng warrant yun. Ano na yun? Search warrant na yun. Iba na ho yun sa warrant of arrest na sinasabi. Search warrant, naghahanap na kayo ng kung ano-ano. Diba? Hindi na ho yung pagsiserve ng warrant of arrest. Kalukuhan na po yung ginagawa nila. Alam naman ng taong bayan ang totoo ngayon at patuloy lang tayo mga partners, no? Sa, kumbaga, ika nga, we will fill in the gap. Banateros, SMNI at lahat ng mga independent political vloggers dahil iba na ang panahon ngayon. Hindi na one-sided tulad noon na kung ano napapanood natin sa telebisyon, gospel truth. Kung ano napapakinggan natin sa radyo, yun ang totoo. Iba na ang panahon ngayon, may pambalanse na tayo, Boss Dada. Kaya nga kanina, bakbakan kami doon sa press con. Bakbakan kami sa press con kasi ang gaganda ng mga pointers na na ipinoint out ni ni Dean Torion kasi meron ngang pinalabas ang One News na meron daw tunnel going to the hangar. Yun ang inano niya. So sabi niya, nandoon sakto yung One News. So sinabi niya na One News, since ni-report mo na merong tunnel, gusto ko samahan mo kami mamaya para ituro kung nasaan yung tunnel na yon na itinutukoy mo sa iyong report. Ngayon, ang sabi ng One News ay hindi yun sa amin galing. Report ito ng isang outlet. Tapos, inano lang namin, ibinalita lang namin. Ayun nga sinasabi ni Atty. Torion na, yun na nga, report niya, hindi ikaw ang gumawa ng report niya, hindi mo kinonfirm sa amin, ibinalita mo. Bakit hindi mo man lang kami tinanong bago mo ibalita? Tapos pinagpipilitan niya na, hindi, report nga niya yun. Ni-report ko lang. So parang hindi ako may kasalanan kasi report niya yun ni-report ko lang. Yun yung paulit-ulit niyang sinasabi. Tapos to the rescue, yung ibang mga kasamahan niya doon na mga media din, sinabi na parang unfair naman yata yun. Hindi naman namin trabaho yan na ipakita sa inyo yung tunnel. Hindi. Kasi sinabi mo sa report mo na may tunnel. As in, hindi mo sinabi na di umano Sinabi mo na may tunnel. Kaya gusto kong ituro mo sa akin kung nasan yung tunnel. Kasi ako, ang tagal ko na dito, wala pa akong nakikita na tunnel at wala naman akong alam na tunnel. So ngayon, ang sinasabi nung isang media, bakit kasi hindi na lang ganito? Kung may reklamo ka sa report niya, bakit hindi ka magreklamo sa editor-in-chief? Bakit siya yung kinukumpronta mo? So, parang naalala ko tuloy yung mindset ng mga pulis, Banat Bay. Kasi ganyan na ganyan yung sinabi namin kay General Torre noon na, Sir, meron po kaming papeles na na-serve na itong warrant, alias warrant na ito. Hindi nyo pwedeng i-serve yan ditong warrant na yan kasi nga, Pasig ang address nito, Davao to. So, dapat sa Pasig kayo naghahalughog. Ang sabi ni Torre, demanda nyo na lang ako, kasuhan nyo na lang ako kung sa tingin ninyo may nilabag akong batas. Hindi ito ang panahon na para magdebate tayo. Basta papasok ako dyan, 30 minutes, ganun So parang yung mga media, yun ang sinasabi nila, magbabalita kami, kung may reklamo kayo, doon sa balita namin, kontakin mo yung editor-in-chief namin. So, katarantaduhan, di ba, Banat Bay? Kasi ang gagawin nila, magbabalita kami kung, tapos kung meron kayong problema, reklamo kayo sa taas. Huwag nyo kaming, kasi kami nagbabalita lang. Ang essence ng pagbabalita, before mo ibalita, kailangan nakuha mo yung both sides. Di ba? So, ang mga media ngayon, totoo lang, pasensya na kayo sa mga media dyan, ang dami sa inyo, ampaw na Hindi na nagtatrabaho. Kumukuha na lang kayo ng ibang balita. Tapos, kunwari, ang lusot nyo na lang, binalita niya. So, ibabalita ko. Anong tawag sa inyo? Hindi journalist. Chismosa ang tawag sa inyo. Ganyan na ganyan ang mga chismosa Sa kapitbahay nyo, may nakita lang, ichichismis niya na. Di ba? Hindi man lang niya binerify. Ganyan yung ginagawa ng mga chismosa. Syempre tayo, banateros tayo, Banat Bay. Hindi tayo pumayag. Talagang I stood up. Sabi ko, hindi pa pwede yan. Kailangan, pag nagbalita ka, kailangan alam mo yung istorya ng kabila or at least man lang, kinuha mo yung posisyon ng kabila. Hindi pa pwedeng balita now tapos reklamo later. Ano yun? Pwede ba yun? So parang kung napakalabo meron nun.
tonight's performance will start momentarily.